Sa laki ng katawan mo, si Sara talaga hanapin mo. At saka diba, sa pagkakalala ko, kayo yung mga buhaya sa Kongreso, halos ayaw nyo nang bigyan ng budget ang opisina ng Vice President eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin nyo, Vice President. Mga siraulo eh, no? Ayaw nilang bigyan ng budget itong si VP Sara, tapos pag kami may kalamidad, dinahanap si VP. Langyaw talaga tong si Congressman Ortega. Pati bagyo ginagamit niya sa kanyang pamumulitika. Mantakin niyo mga kababayan, sa kasagsagan ng bagyong Juan, hinahanap po niya si VP Sara. Huwag si VP Sara hanapin mo, Congressman. Hanapin mo yung mga flood control dyan sa La Union, dyan sa distrito mo. Kasi huwag kang mag-alala, pagkatapos ng bagyo, kahit dyan sa distrito mo, kahit walang humpay ang pagbanat mo sa kanya, tutulong yan si VP Sara. Dito rin ho sa video na to, naku, tapatan itong si Atty. Salvador Panelo at itong si Auntie Claire. Itong si Auntie Claire, ano naman bang kabalbalan ng sasabihin nito? Didepensahan niya yung 1 milyon donasyon ng Amerika. Naku, nanakawin lang yan, madam. Yung 1 milyon na yung kasi donasyon na yan, mabilis nakawin yan. Balita ko natin ng China daw na nagbigay ng tulong in goods. Goods yung binigay eh. Hindi na hindi na pera kasi alam mo ng China pagka nagbigay ng pera sa administrasyon na to, nanakawin din yun ngang inuutang eh para sa pondo ng ating bansa, ninanakaw yun pa kayang donasyon. Kaya para sa mga iba't ibang bansa dyan huwag ko kayong magbibigay ng pera sa administrasyon na to. Naku, nanakawin lang ho nila. Imbis na mapunta doon sa mga benepisyaryo, mapupunta ho sa bulsa ng mga magnanakaw sa administrasyon ni Marcos Jr. Ito, pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, umpisan ho natin ang ating talakayan dito sa video nitong si Alona Villamina. Mega love shoutout dito kay Ma'am Alona. Ano't madam, full-time vlogger na ho ba kayo? Maya't maya nakikita ko na ho pagmumukha nyo sa internet eh. Pero maganda yan. Habang dumadami ang nagsasalita sa mga kabalbalan ng administrasyon na to, mas gumaganda laban ni ka nga. Ano madam good luck sa yung vlogging journey. Ayos yan, palakpakan natin itong si, follow nyo Alona Villamin. Alona Villamin. Basta yung mga tunay lang, i-follow nyo, panoorin nyo, walang problema yan. Diba, yung mga banatero, siya ang Buster, Brothers Traveler, Third Floor Studio, yan sila, Ma'am Joey, panoorin nyo yan. Malulupit na vlogger yan. At sa mga susunod na araw, meron mo akong ipapakilalang vlogger sa inyo. Ito malupit ito eh. Matagal ko nang sinusubaybayan ng channel nito. Malupit ito mga kababayan. Abangan nyo lang pagka sa mga susunod na araw, ipapakilala ko sa inyo. Maprinsipyo din ho, maprinsipyo. Ito, dito ho muna tayo kay Alona Villamin. So, isa na namang di mapakaling buwaya na itatago natin sa pangalang Paulo Ortega ang naghahanap sa pangalawang pangulo. Nasaan daw si Vice President nung panahon nung bagyong Tino sa Cebu. Teka lang, bago mo hanapin si Sara, sana hinanap mo muna si BBM. Alam mo ba, natapos na yung bagyo nung nagpakita siya sa tao. Yun lang. Alam mo ba na November 7 na siya nagpunta sa Cebu? Alam mo ba na hindi napaghandaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung bagyong Tino sa Cebu? Ang dami ko kasi hindi alam nitong si Ortega eh. Pambira, ba't mo hinahanap si Bibi Sara, di ba? Tama na, ba't mo hanapin yung ali? Eto, real talk lang Real talk lang. Maganda lang talaga ang puso ni Bibi Sara. Di ba? Napakataba lang ng puso niya, kaya talagang trabaho ng Pangulong Pangulo, spare tire lang mo talaga siya. Kumbaga, niya na lang yun, inisyatiba niya na lang o talagang gusto niya na lang gawin yung mga ginagawa niya. Kung sakaling vice presidente ka, gusto mong tumulong ka, walang problema. Kasi, kumbaga, yan yung pinaka mga training ground mo ba? Di ba? Pero mo yun? Nasa personal mo na yun. Hindi yun, walang mag-uubliga sa'yo. Di ba? Kasi nga naman, spare tire ka lang. Yun lang talaga trabaho mo. Pero itong si Bibi Sara, mga kababayan, mantakin nyo, magpupunta sa mga eskwelahan, magpupunta kung saan-saan. Dahil nakikita ho niya ang kakulangan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nagkukusa na ho siya. Tapos itong si Ortega, gagamitin pa ang bagyo para siraan siya. Kung ating titingnan, nagpunta na nga doon si Marcos Jr. dyan sa Cebu, pero yung mga naitulong ni Bibi Sara, mas marami pa. Partida, may daladalang ayuda na yan si Marcos Jr.
Si VP Sara, makita lang ho siya ng mga tao dyan sa Cebu, yung tipong nabubuhayan sila ng loob kasi may pag-asa eh. Di ba, nakikita nila yung susunod na presidente ng Pilipinas. Naku, kinakabahan tong si Auntie Claire. Pagka naririnig ko ni Auntie Claire na sinasabi natin, VP Sara, susunod na Pangulo ng Pilipinas, alam niyo ano iniisip niya? Chine-check niya yung passport niya. Meron pa bang page to? Baka kailangan ko nang lumipad pa ibang bansa sa susunod na administrasyon. Auntie Claire ha, alam mo ha, Auntie Claire ha. Tapos, ang hinahanap mo, ang Vice President. Si Ngagva ang presidente, siya ang nagli-lead ng bansa. Anyway, basahin ko lang yung sinabi nitong si Paulo Ortega. Sabi niya, habang inililikas ang mga pamilya, winasak ang mga tahanan at abala ang mga rescuers sa pagsagip ng buhay, ang pangalawang Pangulo ay wala. Ba't naman kasi hinahanap pa si Sara? Total idea mo naman yan. Ba't hindi na lang ikaw ang nagpunta ron mismo? Kaya nga, bakit hindi ikaw nagpunta doon? Ito talagang si Balbasarado. Makapag-epal lang eh, di ba? Talagang ano ka, yung gigil ka na makatulong. Wag mo hanapin si BP eh. 'Di ba? Yung ano lang yung nandiyan ka, punta ka. Hindi yung puro dakdak ka sa social media, 'di ba? Talagang si Ortega nakakapuno ka na brad at may kalalagyan ka sa susunod na administrasyon. Walang niya ka. Madami kayong ginawang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Patry-com nyo, quad-com nyo. Nako, tingnan natin kung gaano kayo katindi sa susunod na administration. Kausapin mo na yung mga makabayan black, mag-apply ka na sa kanila. Tapos na pala termino mo, babay na talaga. Wala ka na talagang protection kung sakaling maging presidente itong si VP Sara. Papag-applyin ko sana sa mga makabayan black, sa minority. Kasi nasa majority siya ngayon eh. Oh. Nasa minority ba siya? Wala akong pakialam. Basta punta siya sa makabayan black kasi mga yan, galit sa mga Duterte yan forever eh. Yung mga pinanganak pa lang, yung galit na sa mga Duterte. Ba't hindi ka sumama sa mga rescuers? Diba? Bakit hindi ka lumangoy tapos sinagip mo yung mga pamilya na naapektuhan ng baha? Diba, bakit si Sara hinahanap mo? Ang laki-laki ng katawan mo eh. Si Sara talaga, ina-expect mo nasasama sa mga rescuers. Gamitin mo yung laki ng katawan mo. Gamitin mo yung laki ng tiyan mo. Diyan mo ipasan yung mga bata na hindi makatawid mula sa isang bahay papunta doon sa isang bahay. Laki-laki ng katawan mo, si Sara talaga hanapin mo. At saka diba, sa pagkakalala ko, kayo yung mga buhaya sa Kongreso, halos ayaw nyo nang bigyan ng budget ang opisina ng Vice President eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin nyo, Vice President. Mga siraulo eh, no? Ayaw nilang bigyan ng budget itong si VP Sara tapos pag kami may kalamidad, dinahanap si VP. Palakpakan natin si Mama Villamin, no? Pambira, tama naman. Tama naman, di ba? Tinapyas-tapyasan yung budget ni VP. Tapos pagka merong sakuna, inahanap niyo siya. Ano kayo, mga siraulo? Walang niya kayo Si Ngagva ang binigyan nyo na sa damakmak na na budget. Walang tanong-tanong, gore agad. Yun ang hanapin mo, yun ang presidente. Siya ang namumuno sa bansa, hindi si VP Sara. Tama naman. Anyway, just in case you do not know, ako nang magchichika sa'yo ang opisina ng Vice President, ang laging nangunguna pagdating sa mga pagtulong. Katulad dyan sa Cebu, para lang alam mo kasi si Ngagva tulog. So hindi niya alam na habang nagpapahinga siya o nagpapababa siya ng tama, ang opisina ng Vice Presidente nandun na sa Cebu. Nagpapakain at Correct. Ika nga nakapreposition na yung mga tulong na ibibigay ng OBP kahit na tinapyasan ng budget ng mga walang yung congressman dyan sa House of Representatives. Bigay na ng mga tulong mula sa opisina niya na kahit hindi niya siya binigyan ng sapat na budget, my God, andun ang Vice President. Alam mo kayong mga korap, you are hitting the Vice President, the Duterte is so hard, so much. Dahil nga sa mga itinatago niyong baho sa katawan. Yan. Takot na takot kayo. Kaya kailangan talagang durugin niyo ang mga Duterte para walang babalik sa inyo pagdating ng 2028. Alam naman nating lahat na kapag naupo bilang presidente si Sara Duterte, hahabulin at papanagutin niya lahat ng mga ginawa niyong kasalanan sa bayan. Ika nga babalik ta rin natin ang
Ang lahat ng pwedeng baliktarin. Kahit na secret committee yan, kahit na ika nga small committee yan, kahit na bycam yan, hindi. Magagawa natin ng paraan yan. Ayaw nilang ilabas yung mga datos, magagawa natin ng paraan yan. Ika nga, may kaalalagyan kayong lahat pagka naging presidente si VP Sara. Hindi natin alam. Malay natin, bago matapos ng taon na to, President Sara Zimmerman. Gandang music to my ears. Yeah? Gandang pakinggan nun. President Sara Zimmerman. Yos. Dati, Duterte, Rodrigo Roa. Hindi. Sara yung Zimmerman, malupit yung tipong this is the yari yung sila dyan. Si Marcos Jr. dapat ika nga, wag siyang palabas. Hindi natin siya itatapon sa Hawaii. Yoko doon, merong diningding doon. Merong bagnet doon. No. Di pwede doon. Anong Amerika? Hindi. Di siya pwede lumabas ng bansa. Dito ka lang, Brad. Di ka aalis. Di ka namin ipapatapon sa ICC. Huwag kang mag-alala. Anak ng tokwa pag nakakulong na yun si Marcos Jr. Kahit hindi pwedeng dumalaw, kahit immediate family lang, masulyapan ko lang na nakakulong yung walang yun yan. Kanga. Papalakpak na tayo. Sa tindi ng kawalang yang inahatid ng bangag na yun sa Pilipinas, anak ng toka. Di ba? Matindi ho yan Nakita nyo ho nangyari sa flood control. Pinirmahan mo budget, Brad. Pinirmahan mo. Huwag mo sabihin galit ka. Baka pagka naging presidente si VP Sara, kunin niya yung pinirmahan mong GAA, itong 2025 GAA, isampal niya sa mukha mo, hambalos niya sa mukha mo, anong galit-galit. Pinirmahan mo, siraulo ka ba? Papalakpak ko tayo. Pag dumating yung panahon na ika nga ina mo. Kalma lang, ba't bigla ka nagmura, madam? Ayan ho yung post nito si Ortega. Eto na, dito tayo kay Auntie Claire. Sinong nakamiss kay Auntie Claire? Palakpakan. Alam niyo mga kababayan, pagka yan naka-jacket, yung tipong parang lumulusong sa baha, yung talagang may bagyo datingan. Ganyan ganyan sila. Sa mga ahensya ng pamahalaan, di sila nagpo-formal pag kami bagyo, pag kami sakuna, yung tipong papakita nila, jacket kami, trabaho kami, ganyan mga yan. Ito na, Auntie Claire. It's your time to shine. Game. An order from the DILG to cancel their travel applications and leaves. Ano po yung naging reaksyon ng Pangulo doon and ano po yung directives niya on how to hold those officials accountable? Unang-una po ay kailangan muna ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po pa talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Ma'am, sorry, follow-up question lang po. But there was a DILG method and their actions might have violated that method. Wala po bang corresponding actions as to hold them accountable over that violation? Kaya nga po, titingnan mo po muna natin at ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tingnan po natin at kung paano sila mag-explain na despite that na may memorandum ay sila po ay umalis ng bansa. You said sa mga nakalipas pong araw sa Pagpilipino, ang Pangulo po ay binabat ito sa social media regarding po sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga naging biktima ng bagyong Gina, especially po yung mga nasiraan ng bahay, dun sa 5,000 for partially and 10,000 for the totally damaged po ng bahay. Ano po ang reaction ng Pangulo dito? Anong malakihan po? Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po. Paunang tulong. Ay, ganyan na masyado kayong mga intrigera. Paunang tulong pa lang yan. Meron pa ba susunod, madam? Kung meron pa susunod, di palakpakan. Marami na naman silang nanakawin. Natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino.
At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. Yeah. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs para po makarecover ang nasabing lugar. Pero kung malinaw yung sa kanyang sinabi, partially damaged ng mga bahay po, yung 5,000 at 10,000 euro damage po, dun sa kanyang speech. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing at patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Thank you. Ano yung tanong muna kay President Chaparro? Isa po sa mga layunin na pagkakaroon ng mga EDSA sites po sa bansa ay para sa disaster. Sa response po, sa gitna ng sunod-sunod na pamilya na sa ano po yung tugunan palagi sa mga naghahanap ng konkretong benepisyo at aktual na ambag ng EDSA sa pagtulong po sa mga apektado mga bansa. Opo, ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas, kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano na po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA sites po ay malaking tulong po kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dito po ay nagiging nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng Fort Magsaysay bilang distribution, relief goods ng, during the previous disasters. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter. At mga DSWD and AFP repacking sites. So yan po ang malaking na itutulong po ng EDCA sites sa ating bansa. Paano po masisiguro yung namamalaan ng EDCA sa disaster response ay tunay po na nararamdaman po ng lokal na komunidad? Nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong sa mga kababayan po natin. So, kadalasan pong ito'y ginagamit kapag po, let's say sa Aurora, nandyan po ang Fort Magsaysay, mabilis pong naibibigay agad ang tulong dahil nagamit po ang EDCA sites. Kung para lang po mas maintindihan, ano po yung ibig sabihin kapag na-approve na yung 1.6 billion na quick response fund? Pwede na po siyang i-release pag na-approve po. Ibig sabihin, ito po ay dumaan sa pag-aaral at kailangan i-release, lalo-lalo pa sa mabilisang pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat at dyan po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Ang bilis naman nun, Auntie Claire. Pambihira, daming nabitin ako dun okay lang yan. Basta huwag ka lang aalis dyan sa gilid na yan Diyan ka lang. Kasi si Atty. Salvador Panelo, meron ho siya sasalansanin dito sa video na to. For other issues, Attorney Sal, ay pinabulaanan ng Korte Suprema ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing nagkomento si Chief Justice Alexander Gesmundo hinggil sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Korte Suprema or sa Supreme Court spokesperson Camille Ting, walang ganitong pahayag ang punong mahistrado. Lumabas sa mga post matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang panayam na may inilabas na warrant ang ICC laban kay De La Rosa kaugnay ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Gayunman nilinaw ng DOJ, DFA at maging ng ICC mismo na wala silang natanggap o makumpirmang warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang may kasong nakabinbin sa ICC kaugnay ng libu-libong pagkamatay sa war on drugs. Sa iyong pananaw, Attorney Sal, paano nakaapekto sa tiwala ng publiko ang pagkalat ng mga peking balita tungkol sa mga isyong legal tulad ng umano'y ICC warrant, especially galing po sa ating pong ombudsman mismo? Dulo ng fakery. Siya nagbibigay ng mga fake news. Kaya si Ombudsman faker na siya sa akin ngayon. Ombudsman Ang problema kasi, Pambihira. Ombudsman faker.
Ito naman si Atty. Panelo, siyadong harsh magsalita. Sa Ganon. dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy yan. Kaya yung rally yan sa November 16, 17, 18 at pinapangunahan ng Iglesia ni Cristo at ng marami pang mga ibang religious organizations, mga negosyante, mga Duterte followers, ay tuloy-tuloy na yan. Hindi nyo na mapipigilan yan. Kahit anong fake news ang pilit yung itakip, tuloy-tuloy na yan. Pupunta po ba kay Atty. Sal? Siyempre, hindi ba ako nananawagan dito sa program? 2 taon na yata ako, halos araw-araw, sabi ko lumabas sa kali. Took me 2 years to keep on repeating myself. Finally, nagising na rin. Paano hindi magigising? Sobra naman ginawa nila. So, Atty. Sal, kung si Ombudsman po ay nakikinig po sa inyo ngayon, Atty. Sal, meron po ba kayong payo po sa kanya? Kasi obviously, this is a very irresponsible move to be announcing statements like that are not confirmed, Atty. Sal. Pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman Sammy Martires. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo. Ang hilig-hilig mo, hindi ko maintindihan na masyado kang matakaw sa publisidad. Mr. Boying. Gayahin mo yung kapatid mo, si DILG Secretary John Vic. Hindi mahilig press con. Galaw lang ng trabaho lang ng trabaho. Marami ang nagsasabi, Atty. Sal, na posibleng ginawa lang po ito to become a distraction at para malihis po yung atensyon ng mga kababayan natin dito po sa Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo to take their attention away from other more pressing issues dito po sa bansa, Atty. Sal. So, ano po yung masasabi nyo dito, Atty. Sal? Maaari po bang mangyari na arestuhin given the situation right now, Atty. Sal? And meron po kayong na-mention kahapon about a ruling sa Supreme Court, Atty. Sal. Maaari nyo po bang i-elaborate po ito? Unang-una, kanina ko pa sinabi na, kahapon pa, na ginawa lang ni Boy yan para takpan ng mga matitinding issue laban sa korupsyon. Kaya pagdating dun sa pag-aaresto, unang-una, wala nga warrant of arrest. At kahit na meron, hindi na nila mauulit yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Kasi nagkaroon na ng mga bagong reglamento, napaka-stricto na ngayon, na bago ka suko na isang mamamayang Pilipino na hinihinging isuko sa anumang bansa o isang tribunal, kailangan dumaan sa mahigpit na paglilitis. Hindi, meron daw fast track eh. Mamaya papanoorin natin ha. DOJ nagsalita na rin ho kaugnay dyan. Talagang palong-paluo silang mapadala sa dahig Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. So hindi na ho ito yung tawagin nila ika nga dahil ho ito sa ICC o meron tayong commitment sa Interpol, hindi na ho yun. Yung kasi mga excuse nila dati hindi kong kailangan natin may tulungan sa Interpol kasi baka pagka sila naman nanghingi ng tulong sa atin o tayo manghingi ng tulong sa kanila, hindi tayo tutulungan, di ba? O ngayon mga kababayan, meron daw faster route doon sa kung yung ginawa kay Tatay Digong, iba daw yung ang tag dito, iba yung approach na gagawin dito kay Senator Bato de la Rosa. Ipapaikutan kumbaga ng DOJ itong issue na to ng ICC arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Kailangan dumaan sa hukuman. Mahihirapan sila. Hindi na ganun kadali. Alright, Atty. Sal, at iginiit ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang legal na basihan ng gobyerno para gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para isuko siya sa ICC. Ayon sa law firm na Torion and Partners, ang naturang probisyon ay hindi maaaring gamitin ng walang proseso ng extradition at pahintulot ng hukuman dahil ito'y lalabag sa 1987 Constitution. Baksan mo muna yung mga niya sa kusina.
Binigyan diin na walang extradition treaty ang Pilipinas at ICC at ang pag-atras ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay nagwakas sa anumang obligasyon na makipagtulungan sa korte. Dagdag pa nila ang ICC ay hindi na maituturing na international tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas, which also you have said, Attorney Sal. Ayon pa sa kanila, ang pagsuko ng isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng hukuman ay lumalabag sa doktrina ng separation of powers at sa karapatang mabuhay at manatili sa sariling tahanan na nakasaad sa Constitution. Before, Attorney Sal, you have already mentioned with the case on former President Duterte na wala nga pong jurisdiction dito po sa Pilipinas ang ICC. Pero sinasabi niyo po ba na with the ruling of the Supreme Court recently that has been issued, nagkaroon po ba ng loophole ito pong issue sa extradition kaya nakuha si Duterte? Hindi, actually, sa totoo lang, hindi kailangan nga ng mga dagdag na rules kasi maliwanag naman sa extradition na kailangan dumaan sa hukuman. Pero ang ginawa ng Korte Suprema, talagang klaro, pati yung kung anong gagawin mo, kailan ka magpa-file, anong gagawin mo, kailan ka sasagot, saan dadaan, sino pinatawan, mas pinalinaw nila. Pero walang kaduda-duda na kahit nasa ilalim ng dating extradition treaty at sa ilalim din ng Rome Statute, kailangan talagang dumaan sa hukuman. Kaya yan, matagal na natin sinasabi, wala nang bago niyan. Ako nga, natutulig na ako sa aking mga paulit-ulit na pagpapaliwanag. Kaya nga, no? Alright, Attorney Sal, samantala sa ibang issue naman po, nasaan ang tulong ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA? Yan na yung inaabang-abangan natin ng EDCA na yan. Kasi ano yan for humanitarian purpose, di ba? Para daw pag may bagyo, kalamidad, sakuna, mabilis rumisponde itong mga apam nito, di ba? Sa mga komunidad ng labis na nasalanta ng magkakasunod na kalamidad, ito ang tanong ng maraming Pilipino habang patuloy ang pagharap ng bansa sa sunod-sunod na sakuna. Ano kaya ang tugon ng gobyerno dito, Attorney Sal? Narito po ang report. Siyam ang kasalukuyang EDCA sites sa Pilipinas, itinayo para sa depensa, seguridad at pagtugon sa kalamidad. Ngunit sa gitna ng sunod-sunod na mga kalamidad, ano na nga ba ang naitulong ng mga ito sa ating mga komunidad? Naku, yan Attorney na. Sal, your comment po dun sa sagot ni Attorney Claire Castro or Yusek Claire Castro regarding po sa tanong na paano po ba masisiguro kung nakatulong ang EDCA dito po sa bansa, lalo na ngayon na sunod-sunod po yung mga sakuna, lindol at bagyo, Attorney Sal. Are you satisfied? Meron mo yung sagot niya, di ba? Narinig mo yung sagot niya, sabi niya, inaalam pa raw. Inaalam pa. Ng AFP kung anong ginagawa. Pero hindi ba nila alam? Alam mo, kailangan mo lang tingnan mo sa lugar ng bagyo. Pag may nakita kang grupo ng mga Amerikano ron, alam mo na may ginagawa, tulong. Pero kung zero visibility, ibig sabihin wala. Ganun lang kasimple yun. Kahit anong paliwanag mo doon, makikita mo na useless. Yun. Pareho rin niya lang sinasabi La nila kwenta. na pag binuli kayo niya sa China, kaming bahala sa'yo. Ayun, ilang taon na tayo binubuli, wala naman silang ginagawa. Pero Attorney Sal, weeks and months have passed since po nitong mga kalamidad po na ito. Imposible naman po siguro, Attorney Sal, na wala pong datos o konkretong resulta na maipapakita ang gobyerno na naitulong ng EDCA ngayon, Attorney Sal. Hindi na kailangan ipakita ng gobyerno, gaya ng sinabi ko. Pumunta ka lang doon sa mga lugar, kayong mga reporters. Pag may nakita kayong Amerikano, ibig sabihin may ginagawa sila. Pag wala kayong nakikita, the obvious, you don't have to ask the government. You don't have to ask the United States of America if they're helping us. If they're not there, they're not there. It's simple as that. Pero Attorney Sal, kahapon nabanggit din po ni Yusek Castro na apat lang na bansa ang nagbigay ng pinansyal na tulong sa Pilipinas. Ito po ay ang Estados Unidos, ang Japan, Singapore at Timor-Leste. Ano po ang komento ninyo dito, Attorney Sal, considering that Philippines has many allies, has many friends, posible po bang nakaapekto yung reports po ng corruption po dito kaya nag-aalinlangan silang magbigay ng tulong? Hindi natin alam kung nag-aalinlangan sila. Basta kung tumulong sila, magpasalamat tayo. Yun ang mahalaga doon.
Kaya lang, ang problema, hindi natin nalalaman dahil hindi naman inaanunsyo ng gobyerno na merong tulong. Ngayon lang natin nalalaman yan. Alright, Attorney Sal. Samantala, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tiyaking tuloy-tuloy at agarang na ihahatid ang tulong sa mga residenteng sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Ayan, Attorney Sal, magbigay din po tayo ng updates, Attorney Sal, on the damage that was caused by ito pong bagyong Tino, Attorney Sal. Sa mga namatay po sa bilang ng mga nasawi, meron pong mahigit 200. Ang nawawala, mahigit 100 at ang sugatan naman po ay mahigit 500, Attorney Sal. So given the situation dito po sa Pilipinas na talamak po ang korupsyon, ay napapanahon po ba, kasi naalala ko po na may panukala po si Pastor Apollo C. Kibuloy na dapat po may penalty, death penalty sa mga tiwali sa gobyerno. Napapanahon po ba sa mga panahon po na ito, Attorney Sal, na magkaroon po ng death penalty para po sa mga corrupt? Dahil if there was not this corruption, then it wouldn't cost so many lives, Attorney. Sa lahat ng panahon, dapat may death penalty sa mga heinous crimes. Pero Attorney Sal, ano po ba yung magiging basihan po na ito? Would it apply if it were approved? Ano po yung suggestion po ninyo? Would it apply on a national scale or mayroon po bang exemption sa mga LGU o gaano kalaki po yung basihan po for the death penalty to apply? Gaya na sinabi ko, basta heinous crimes, kasama lahat yan. Plunder yan, rape yan, murder yan, high crimes. Yun ang kailangan na may death penalty. Alright, Attorney. And dahil sa ipinost ng kapatid ng 2 senador tungkol sa mga umano'y nasa likod, ito po yung Duterte, nasa likod ng destabilization attempt, ay naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. And if I can just read kung ano po yung post niya, Attorney, this guy must be really proud of his imagination. Is the only thing working harder than his sense of journalism. If this so-called list is his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. He claims he won't reveal his source kahit pitpitin ang bayag niya. Don't worry, nobody's interested. We're just wondering kung naapa ba mapitpit or if there's still anything left to smash. Pitpit sa imong kaugok, wa man kay itlog dong, gibukbok ragani ka og... Okay, I won't read further. Baka gusto mong hawa... Biglang umatras to si Madam. Ayan, Attorney Sal. Yan po yung gist nung comment, Attorney Sal. Ano po ang komento po ninyo dito sa post ni Congressman Paulo Duterte? Ang suggestion ko sa kanya, ignore him. He's not worth your attention. Dahil kung ako tatanungin mo, isa lang ang sasabihin ko, nonsense. Tapos na. Ganun lang yun. Kasi pag pinatulan mo yan, lalong natutuwa yan. Ibig sabihin, may importansya sa'yo. Yeah. So ignore. Yan ang magandang reaction niya. Anong masasabi niyo? Nonsense. Tapos. Tapos ang usapan, no? Tama naman. Huwag nang pansinin, Attorney Sal. Samantala, meron naman pong post din po si Ramon Tulfo. Babasahin ko rin po, Attorney Sal. Meron po siyang sinabi. Sabi niya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. And I will read the list of names na sinali niya, Attorney Sal. Some of them are your friends. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, and hinighlight po niya na for confirmation po ito. Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit, alias Monk, possible financiers, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Ay, naku, Montulfo. Mambira talaga to si Montulfo. Komento po. Yan ang
Alam mo, Sarah, yan ang niririakan ni Congressman Pulong. Kaya nga dapat ang reaction niya, nonsense. Tapos na kagad. Kasi binibigyan niya, pati kayo sa media, binibigyan niya ng importansya. Walang kwenta ho yan. Kasi ano lahat yung tipong mga, hindi naman Duterte allied yung mga yung iba dyan. Pero karamihan talagang puro mga Duterte supporter yung binanggit. Tayo, wala nang problema. Tapusin ni Bangag yung kanyang termino. Wala problema yun. Ayos lang yan. Kung gusto yan ng majority na sambayan ng Pilipino, ika nga, okay lang tayo sa nangyayari na to, na kaliwat ka ng korupsyon, kaliwat ka ng panluloko sa sambayan ng Pilipino, pag nanakaw sa pondo, okay lang, wala problema. Gusto yan ng karamihan kaya nga demokrasya tayo dito. Kung anong gusto ng karamihan, yun ang susundin natin. Ngayon, pagka gusto ng karamihan, ayaw na nila, wala tayong magagawa doon. Isang lang naman tayo dito, isang boses lang naman tayo Diba? Isa lang naman tayo sa napakaraming ika nga kung anong gusto ng majority, wala tayong magagawa. Kahit maglupasay pa tayo, demokrasya tayo. Nanalo si Marcos Jr. Binoto yan ng Pilipino nung nagdaang election. Demokrasya, panalo siya. Ayaan nyo siya. Ngayon, nasambay ng Pilipino, pag nagsalita, sabi nila, ayaw na nila. Wala na magagawa. Ayaw ng mga tao O yung kanyang ama, kahit gusto pa niya, ayaw na sambay ng Pilipino. Ano nangyari? Pinatapon sila sa Hawaii. Ngayon, dito sa isa na to, pagka sinabi ng sambay ng Pilipino, gusto pa namin ng pagnanakaw, gusto pa namin ng mga walang yang flood control project, mga yumayaman ng mga politiko, kaliwat kanan ng korupsyon, di ba? Ika nga, wine-weaponize ang batas para sa kalaban nila sa politika. Kung gusto pa yan ng sambay ng Pilipino, sino ba naman tayo dito para sabihin na ayaw namin yan, basta wala, hindi pwede yan, gano'n? Hindi pwede yan, hanggang doon lang tayo, pero ika nga, demokrasya tayo. Kung anong gusto ng karamihan, yun ang ating susundin. Ngayon, pagka yung milyong-milyong lalabas sa Nobyembre, sinabi nila, ayaw na namin, dapat i-honor din natin kung anong kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. So, Luis, maraming salamat to. So, hindi tayo nanghihikay dito ng kung ano pa man Tayo dito, demokrasya. Kung anong gusto ng karamihan, yun ang masusunod. Pagka kasi nagsalita ang taong bayan, wala akong magagawa. Taong bayan yan Pagka lumabas ng taong bayan, nako, wala, hindi tayo nanghihikayat na kung ano pa man dito. Yan yung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Nakita natin kung gaano kakapangyarihan ng sambayanan pagka nagtulong-tulong sa isang adikain. Na ika nga pala, ipakulong yung mga magnanakaw. Pero yung kay Tatay Digong, nagtulong-tulong lang doon yung mga oligarko at yung mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro yung mga pinabayad niya ng bilyong-bilyong mga buwis ng mga malalaking kumpanya, yun, masaya sila dun sa nangyari kay dating Pangulo. Kasi pera na nila kinuha pa sa kanila, di ba? Maraming salamat po mga kababayan. Saka yung mga drogista, yung mga politikong involved sa droga, yan. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, malaki pagkalugi ng mga yan. Yung ibang mga drogistang mga politiko, hindi sila nakapagdroge dahil nga naman baka matigok sila, di ba? Kaya ang masaya lang doon sa pagkakakulong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Daing Netherlands. Hindi yung mga sinasabi nilang mga biktima. Yung mga nasa likod ng biktima, yung mga taong individual na nagtatago, yung ika nga behind the scene doon sa mga biktima na mayon, yun yung mga pinabayad ng buwis, yung mga naapektuhan ng kanilang mga negosyo sa droga, yung mga gumagamit ng droga. Yung mga biktima, hindi walang biktima doon. Ang biktima doon yung nagbayad ng bilyong-bilyong buwis noong panahon ni Tatay Digong. Yun yung sila yung masaya doon. Galito sila kay Tatay Digong, anak ng toko, pera na nila. Kaya nasa kamay na nila yung mga bilyon-bilyon nilang pera. Pinabayad sila ng buwis. Ganun talaga. Ganun kalupit si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa bayan. Hindi ko kagaya ng administrasyon na to. Palakihin nila yung long-term deposit, yung tax noon. Pinataas nila. Napakaraming tax. Puro yung mga mahihirap ang tinatabla nitong walang yung administrasyon na to. Malino natin Pilipinas.